You know, you might want to consider sending that docking clearance signal about now. Yeah, and you might want to shut the hell up, because I got it covered, all right? If by covered you mean you still looking through the Flying Federation Shuttles for Dumbasses manual, then we're in trouble. Requesting clearance is Small Craft Operator 101, so it shouldn't be kicking your ass like that. Unless you just plain forgot how, that is. Just get off my ass! How am I supposed to get this figured out if you keep flapping your yap trap? I knew you forgot. I'm just reviewing the procedure, damn it! Only a senile old bastard like you would forget it! Ha! Take a look out the window, genius. You just ran out of review time. What? Ah, crap. Okay. Whoa, stay calm, Goldilocks. Stay calm? Yeah, maybe you're right. Okay, where was I in this stupid manual? Hey, mister! How do you suppose Swamp and Bishop are doing on the mission out there? Well, my guess is not too good at all. I don't need to guess. I'd even be willing to put money on it. Probably bitching up a storm as we speak. Or better yet, throwing punches already. Hey, we ought to put out some bandages for Bishop. So why'd you have to go and put the two of them together then? Wanted to make things more entertaining. Huh? I'm having fun already. What? Aw, shit! Why didn't we think to put a hidden camera in the cockpit when we had the chance? That'd have been sweet. No big deal. I mean, who wants to watch a movie when you already know the ending? Yeah, but we could have used the footage to embarrass him later, right? Oh, yeah. まみれのボンネ指で今日を刻む通り雨が過ぎる頃愛のように消えた心の中なく線もあるから見えない翼羽ばたかせこれでもかっと吹く風に向かい打ち揺るぎない気持ちで立ち向かってくのさが砂ぼこり舞う約束の場所へ俺たちは走り続けてゆく今夜こそ超えてやるあの先までPinapakain mo na naman ang mga alaga mo sa tiyan? Magandang umaga rin sa'yo, May. Ang aga mo naman yatang nagising. Eh ikaw, natulog ka ba? Angelica, saan ka pupunta? Hintayin mo ako. Alam mo, May, Ha? dahil gising ka na, napaisip tuloy ako. Katulad mo ba ang mga kapatid mo na ganitong oras gumigising? Bakit mo tinatanong yan? Anong pinupunto mo? Wala, bigla lang sumagi sa isip ko. Ganun lang. 24 oras na lang bago pasabugin ang planeta. Baka hindi na natin makitang sumikat ang araw bukas. Sisikat pa yan, sigurado ako doon. Talaga? Ubod ka naman ng kampante, Angelica. Bakit? Ano bang binabalak mo ngayon? Maghihintay. Nang ano? Siya. Siguradong papunta na siya rito. Alalahanin mong pareho sila ng hinahanap ni Marciano at hindi niya ugali ang magpatalo. Gagawa siya ng paraan para makarating dito. Ang aga-aga, si Mr. na naman ang pinag-uusapan nyo. Hindi ka ba nagsasawa sa kanya, Angelica? Ano yan? Ibig sabihin nag-agahan ka na?
Mamaya niyan, maimpacho ka na sa sobrang pagkain mo, Angelica. Tulad nga ng sabi nila, mahirap maghintay pag kumakalamang tiyan. Hindi ba dapat mahirap pakipaglaban kapag kumakalaman tiyan? Mensahe po galing sa Federation! Sige, maraming salamat. Pirmahan niyo po sa ibaba para makumpirmang natanggap niyo. Walang problema. Napakalayo na nilakbay niyo para lang ihatid ito. Mahusay. Sir, posible po bang malagyan muna ng gasolina sa sasakyan namin bago kami umalis? At kung pwede rin sanang ipatingin namin sa mekaniko ninyo yung kaliwang makina. Meron kasing kakaibang tunog habang papunta kami rito. Sige, ipapatawag ko ng aming flight crew para asikasuhin yan. Pwede kayo magpahinga muna rito habang hinihintay na matapos sila. Sige po, sir. Maraming salamat sa inyo. Akala ko ba nag-review ka kanina? Eh kung hindi kita sinenyasan, makakalimutan mo sanang pakiusapan yung opisyal na lagyan ng gasolina sa sasakyan natin. Kinabahan kasi ako kaya hindi ako nakapagsalita agad. Pero alam ko ang gagawin. Nakasalalay dito ang isang buong planeta. Sandali! Saan ka na naman pupunta? Walang mangyayari sa atin kung tatayo lang tayo dito. Teka lang! Hintayin mo ako, Swamp! Yan ang Jupiter? Oo. At nasa loob niya ng bomba. Sa malaking sasakyan na yan? Una, paano natin pipigilan yan? Pangalawa, paano tayo makakapunta roon? Ang akala ko madali lang tayo makakapasok dyan, pero paano na to? Bakit, iho? Natatakot ka na? Gusto mo bang hawakan ko pa ang kamay mo? Tumahimik ka nga! Bakit? Ikaw, may plano ka ba para makapunta roon? Sandali lang at binubuo ko pang plano. Kunwari ka lang na nag-iisip eh! Sino ba naman kasi makakapag-isip ng tama sa ingay mong yan? Kung magsalita ka, parang ang tahimik mo. Hindi ba dapat hinahalikan mo ako sa tuwa dahil tinulungan kita sa daking signal? Aha! Sinasabi ko na nga ba, may gusto ka sa akin eh! Oo! Gusto ko itang itapong palabas! Huh? May dumating. Sino kaya sa palagay mo? Ewan ko, ako pa ang tinanong mo. Si Admiral Malcolm! Kumusta kayo lahat? Ngayong kumpleto na tayo, simulan na natin ito. General Bonnie, sumasang-ayon ka naman siguro na ang pinakamahalagang pakay natin dito ay ang tapusin ng digmaan. Gusto ko muna sabihin, Senator Hillrit, na nagsisilbing inspirasyon sa amin ang pagbibigay oras niyo sa pagpupulong na to. Lalo kaming nahikayat ngayon na makipagsundo sa inyong gobyerno. Maraming salamat. Natutuwa akong marinig yan. Ayaw namin mapabilang sa kasaysayan ng aming pamunuan ang pagpapasabog na isang planeta. Simple lang ang solusyon. Huwag niyong ihulog ang photonic bomb. Parang may diskusyon. Ano kaya ang pinag-uusapan at pinag-aawayan ng mga yun? Hindi kami mapipiling na gawin ito. Nangyayari lang ito nang dahil sa mga walang kwentang prinsipyo ay pinaglalaban nyo. Paumanhin, General. Huwag na tayo magsisihan. Lutasin na lang natin ang problema. Wala pa ba tayo doon? Ang layo naman! Oo nga, Ate April, napapagod na ako. Gusto ko na maglaro ngayon. Maglaro! Ngayon na! Maglaro na tayo, Ate April! Huwag kayo mainip mga bunso. Sigurado makakapaglaro kayo ng husto pagdating natin doon. December, gumising ka? Oo, heto na. Naiinip na ako. Paano ba tayo makakapasok sa loob? Oo nga naman, ano? Bakit ba hindi? Dito ka lang, Lolo Sungit. Ako nang bahala. Ano pong order niyo, sir? Ano sa tingin mo yung ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Maghintay ka na lang dyan, tanda. Bumalik ka rito! Pasensya na sa abala, sir. Heto na po ay pinakuha yung inumin. Pantanggal ng uhaw. Pero hindi naman kami humingi ng mga inumin. Ganon? Eh pinagmadali pa nga po nila ako ihatid rito sa conference room, Admiral. Sayang naman ang pagod ko at mga inumin na to. Sige. Tumahimik ka na, Private. Iwan mo na lang rito mga inumin at lumabas ka na. Ngayon na. Kung yun po ang gusto niyo, Admiral.
Pasensya na po ulit sa abala, sir! Ano bang kalokohan ang ginawa mo sa loob? Sabi na sa'yo eh. Nakakaisip din ako ng magandang plano, Lolo. Malapit na tayong maubusan ng oras. Kaya ituloy na natin ang diskusyon. Ayos to! Ang sikip naman dito. Ang taba mo kasi, magtseta ka Huwag nga. kang maingay para marinig natin. Bakit kasi dito tayo sa banyo nagtago? Dahil wala makakaisip na may mga espiya dito sa loob. Hindi ba dahil masakit na naman ang tiyan mo tulad nung nakaraan? Sino kaya sinigmura dahil sa kabat hindi na ipadalang signal? Yung signal na naman? Ano ba talaga ang gusto mo? Away? Achoo! Ano ba? Baka marinig tayo! Yung buhok mo kasi pumapasok sa ilong ko. Achoo! Mister, Bakit? hindi ba dapat naghahanap tayo ng ibang daan papunta ron sa Gigabanks? Oo, dapat nga. Bakit di natin gawin? Franca. Huh? Sa tingin mo, bakit delikado na basta dumiretso na lang tayo dun sa Gigabanks? Dahil maaaring nandun na sina Marciano, naghihintay na tambangan tayo? Tama ba? Oo, Franca, tama! Pinagandaan na nila ang dating natin. At dahil wala na tayong panahon para mamasyal pa kung saan, mapipilitan tayong salubungin na lang ang inihanda nilang mga patibong. Kung ako sa kanya, magpapadala ako ng mga tauhan para harangin ang ruta natin. Huh? May parating na mga sasakyan. Sabi ko sa inyo eh! Ayos ka talaga, kabisado mo ng kalaban. Ilang sasakyan ba ang parating? Teka, 1 dosena yata. Ang dami nila, ganyan pala tayo kasikat. Masaya naman makipaglaro kay Marciano, pero mas tipo ko pa rin ng mga simpleng babae. Oo nga! Magbigay-pugay tayo kay Reyna Angelica. Hoy, Katana! Yung Maribela! Pasensya na. Pwede ba? Mapapahamak tayo sa mga kalokohan mong yan eh. Hindi na po, ma'am. Ama na yan, mga bata. Ah? Ngayon, handa na ba kayong dalawa para makipaglaro sa kanila? Ito ang mga kondisyon ng Federation para sa kapayapaan. Una, kasama ang mga federal arbiters sa pagbubuo ng bagong konstitusyon ng Graceland pagkatapos mapirmahan ng kasunduan. Pangalawa, ang lahat ng mga armas at mga kagamitang ginagamit sa paggawa ng mga armas kasama ang mga pasilidad para sa pagsasaliksik nito ay kukunin ng Federation at mananatili sa pangangalaga ng gobyerno. Pangatlo, Ano bang iniintay mo, Katana? Baba mo na sa sasakyan! Kumanap ka ng parang para malusutan sila! Eto na, mister! Kumapit na kayo! Katana! Aming pagsasakyan ang nakabundot sa atin! Oo! Oras na para gumising mga bunso. Tandaan niyo ang mission natin, ang pigilan ng pagdating ng photonic bomb doon sa Graceland. Ang bomba ay nasa loob ng sasakyan na yan, ang Jupiter. Mag-ingat kayo at huwag niyo tatamaan ng bomba. Naiintindihan niyo ba yon? Naiintindihan namin! Ito ang magbibigay ng oras kay Ina para hanapin ng nakatagong kayamanan. Kapasin-pansin naman yata na pinapaboran ng kasunduan ng Federation. Pinag-isipan namin mabuti ang mga kondisyong inilatag sa inyo. Pero hindi namin ipinipilit kung ayaw ninyo. At ano ang kapalit? Ang kapahamakan naming lahat? Sino ba sa palagay niyo niloloko niyo? Ano? Nandito ang 12 Sisters si Madame Marciano? Alertuhin ang lahat ng mga sundalo. Huwag silang palapitin sa Jupiter. Sige pa! Sige pa!
dahil sa hindi inaasahang pangyayari na to, kailangan natin siguraduhin ang inyong kaligtasan. Kaya kung maaari po ay umalis na tayo rito. Hindi tayo alis dito, Admiral. Ano? Wala ako nakikitang dahilan para salakayin at saktan tayo ng guild. Maliban na lang kung sumasalakay sila rito bilang pagsuporta sa inyong rebelyon. Kalokohan! Paano kami makakasiguro? Kailangan na natin magmadali. Mababaliwala ang pag-uusap na to kung matatamaan nilang Jupiter at sumabog ang photonic bomb. Sinisiguro ko sa iyo hindi sasabog ang bomba. Senador Hillary, gagawin namin ang lahat para pigilan ang 12 Sisters. Pero kailangan nyo pa rin umalis para masiguro ang inyong kaligtasan. At sinasabi ko sa iyo na kahit magtagumpay silang pasabugin ng Jupiter, ligtas pa rin tayo sa sasakyang ito, Malcolm. Ang ibinigay naming balita sa madla tungkol sa inyong misyon ay isang palabas lamang, Admiral Malcolm. Walang kargang bomba ang Jupiter. Wala kayong dalang bomba. Wala? Ibig sabihin nilinlang nyo lang kami! Iba na nga ibinigay namin sa inyong impormasyon. Ang totoo, hindi pa nakakaimbento ang Federation ng isang bomba na may sapat na lakas para mapasabog ang isang buong planeta kapag inihulog ito mula sa kalawakan. Kapag pumutok ang isang kwitis malapit sa kamay mo, maaari ka lang masugatan. Pero kung hawak mo ang kwitis kapag ito'y pumutok, maaari kang maputulan ng mga daliri, hindi ba? Huwag mong sabihin! Ang totoong photonic bomb ay nakatanim sa ilalim ng lupa ng Graceland, nakahantang sumabog sa takdang oras. Imposible! Lagot na! Ang titigas talaga ng mga ulo ninyo, ah! Totoo ang bomba at sasabog ito sa itinakda naming oras. At sinisiguro kung hindi na ito basta kwento lang. Kaya ngayon, iniisip mo pa rin ba nilinlang namin kayo? Wala kayong kaluluwa. Masakit ang sinabi mo, General. Pero may awa pa rin ako para sabihin sa ito. May dalawang paraan para pigilan ang pagsabog ng bomba. Maaari ninyo hukayin ang buong planeta para hanapin at wasakin ito. O gamitin ang remote control na ito para patayin ang bomba. Halika rito, General. Tingnan mo. 19 na oras, 18 minuto at 36 na segundo na lang ang natitira. Ngayong napatunayan ko na sa inyo na wala na talaga tayong oras, tapusin na natin ang pagpupulong na ito. Ano, pasukin na natin? Teka muna sandali. Maghintay tayo baka magkaayos pa sila. Isa! Dalawa! Pasensya na, Ate April! Hindi! Pero, ang bomba... Hindi sumabog ang bomba? Natutuwa ako at nagkasundo na rin tayo sa wakas sa kabila ng lahat, General Voniak. Pirmahan mo na lang ang mga dokumento. Saan nyo itinago ang bomba? Maaari nyo na sigurong tigilan ang mga pagkukunwari nyo. Hindi naman namin matatawagan ang mga kasamahan namin mula rito. At kahit napuntahan pa nila ang lugar, sigurado ko mahigpit ang inyong seguridad sa lokasyon ng photonic bomb. Bukod doon, maaari nyo na kaming arestuhin ngayon sakaling magkagulo. Matalino rin pala kayo kahit papano. Sabihin mo kung saan mo itinago ang photonic bomb. Doon sa Godwing Valley, ang lambak kung saan bumaba ang mga Diyos. Kung saan din itinago ang kayamanan? Seryoso ka ba, Swamp? Teka, sino kayo? Anong ginagawa nyo? Nagkamali kami pagkatiwalaan ka, traitor! Ano yung remote control? Kukunin ba natin yun para patayin ang bomba? Oo, kailangan! Nakita naming lahat na nawasak ang Jupiter at wala itong lamang bomba. Makinig kayo! Ipagpapatuloy ng Graceland Liberation Army ang pagkipaglaban sa mapangaping gobyernong ito!
Wala namang mga utak! Kaya nagkakaroon ng digmaan dahil sa mga taong yan. May, nakuha ko na ang lahat ng kailangan ko. Sa tansya ko, may kalahating araw na lang bago ihulog ng Federation ng photonic bomb sa planetang Graceland. Posibleng sabay-sabay tayong mapapahama kapag nangyari yon. At ayoko sanang may mangyari pa sa'yo, May. At syempre, ayoko ring magpaalam sa edad kong ito, no? Hindi pa nga ako nakakasal kahit minsan. Bukod doon, ayaw mong matapos ang buhay mo nang hindi nahuhuli si Mister. Kailangan na nating maghiwalay. Masaya ako't nakasama ka namin, May. Totoo yon. Salamat. Sa oras na ikwento ko sa kanilang tungkol sa inyo, sigurado akong ipahuhuli ka ni Ina. Palagay ko hindi niya gagawin yon. Bakit mo naman nasabi yon? Hindi ko rin alam, may kutob lang ako. Ha? May? Abot hanggang dito ang jamming signal ng Federation. Hindi natin matatawagan ng Coyote. Wala tayong magagawa kundi ang bumaba sa Graceland. Ilang oras na lang ba bago sumabog ang bomba na yon? Mga kasing tagal lang naman na natitira nating oras para mabuhay. Sigurado ka bang gusto mong bumaba doon? Oo naman. Papatayin pa muna natin ang bomba. O hahanapin muna ang iniwan ni Bruce na kayamanan. Ito 殺しに来る